monster inside of me. You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy, to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your... Alam kong pinakahihintay nyo to, the all-new Kawasaki ZX4RR. So finally guys, nandito na nga tong big bike na to. Kaya naman hindi natin papalagpasin na hindi to mabigyan ng review at walkthrough. At syempre, alamin na din natin guys yung kanyang updated price. Kaya naman tara, samahan nyo ako ikutan tong motor na to. Let's go! Nung nilabas this year si Kawasaki ZX4RR ay hindi magkamayaw ang mga riders dahil nga nasa kanya ng lahat yung hahanapin mo sa isang big bike. This Kawasaki ZX4RR is powered by 399cc, 4-stroke, inline 4-cylinder, overhead cam, 16-valve, liquid-cooled at merong compression ratio na 12.3:1. Meron din itong 6-speed manual return shift. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, siya ay merong 4.0 gallons fuel tank capacity at ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang average fuel consumption. Sa mga nagtatanong naman sa kanyang seat height, meron siyang seat height na 31.5 inches. So sa height ko na 5'5", guys, kitang-kita nyo naman na abot natin ito si ZX4RR. So bagay na bagay din ito sa mga lady riders. So dito naman tayo sa looks. So sa first na tingin mo dito, hindi mo akalaing 400cc siya or 399cc siya kasi yung itsura niya is mahalin tulad mo kay Kawasaki ZX25R. Naka twin LED light na siya. Ayan, so makikita mo na parang eye siya, no? So same na same sila ng itsura ng ZX25R. Yung pinagkaiba nga lang is higher displacement to. Equip pa rin siya ng ram air duct intake. Ayan. And hindi pa rin naman nila yung kanyang wind visor for better aerodynamics. Nandito pa rin naman yung kanyang plate holder. Kung gusto mo maglagay ng plate dito sa front, pwede din. Tapos, yung kanyang side mirror guys, pwede mong i-fold kung hindi mo ginagamit tong big bike na to. Ayan, same din dun kay ZX25R. Pagdating naman dito, ayan, naka-inverted telescopic fork din siya with a dual disc brake sa front. Ayan, naka-round. Pagdating sa pot piston brake caliper niya, naka-dual pot siya guys na ang brand ay Kawasaki. Each disc brake. Front tire size guys is 120 by 70 by 17 and tubeless tire pa rin tong isang to. So check natin anong brand ng tire niya. Ayan guys, Dunlop na. So equip pa rin siya ng ABS or anti-lock braking system. Kagaya din dun kay ZX25R. And of course, yung kanyang inline 4-cylinder. So pagdating dito sa side, ayan guys, yung kanyang sticker na Ninja. And of course, yung decals niya na 4RR. Tapos yung pangalan niya dito na ZX4RR and dito sa baba is yung Kawasaki. Ayan. So, ayan guys, pwede nyo mapag-mountan to ng slider kung halimbawa itong motor na to yung pinurchase nyo. Good thing guys, naabutan pa natin tong si ZX4RR dahil pinurchase na pala to ng taga Manila. Ayan. So, pinareview muna sa atin to. So, dito muna tayo guys sa kanyang handlebar. So, siya po ay naka-Showa. Yung kanyang telescopic, no? Naka-inverted. May nakalagay na preload. Ayan, gold yung kanyang kulay. Dito sa kanyang grips, ganun pa rin naman. Parang same lang sila ng ZX25R. Ayan. Then dito sa mga buttons and switches, nandito yung kanyang kill switch off, activated electric start. Tapos merong select button dito. And dito sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam. Tapos yung kanyang lap. Tapos yung up at saka down. Turn signal switch. Ayan, left, right, off. Yung kanyang horn and yung kanyang hazard lamp switch. Ayan. Of course, pagdating naman sa kanyang instrument panel guys, ayan, naka fully digital siya guys. So ayan yung kanyang RPM, neutral indicator, fuel gauge, yung odometer mo, yung temperature ng motor na to, may time na din. Ayan. Tapos merong mga indicators dito kagaya ng ABS, neutral, yung inyong fuel. Tapos, check engine indicator. Comment down below anong tawag sa indicator na to. Tapos, merong meron dalawang button dito guys. Check natin tong isa. Ayan, trip A, trip B, auto,
At bumalik na siya sa dati. Then dito sa isa is, ayan, average. Diyan mo makikita yung average kilometer per liter mo. Range, average speed, and makikita mo rin pala dito. Total time, battery, yan, goods na goods yan dahil wala tong kickstart. Meron siyang voltmeter. Diyan mo mache-check yung battery health ng motor mo, just kilometer per liter. So, yun lang yung information meron dito sa dashboard niya. Tapos, may nakaukit dito guys na RAM air system. Yan, off na natin to. So, yung fuel tank niya guys, ayan, napakalaki. So, sa long ride, hindi ka na mabibitin pa. And pagdating naman sa kanyang seat, naka-split seat type siya. Magkahiwalay yung upuan ng driver sa upuan ng angkas. May hawakan din dito yung angkas mo kung ayaw niyang humawak sa iyo. Ayan. So, manipis. Obviously, dahil nga sports bike siya. And pagdating naman dito, ayan, may decal siya. Decals to guys. Then, ito is paint na lime green. Ayan. Pagdating dito, nandito yung kanyang brake pedal. Yung apakan ng driver. Of course, yung foot peg ng angkas. Ayan. So, yung kanyang suspension, guys, no, sabi nila, ang kinaganda doon nitong kay ZX4RR is adjustable yung suspension niya. So, kung halimbawa magaling ka mag-calibrate, matitimpla mo daw talaga yung suspension nitong si ZX4RR. Next, ayan guys, yung foot peg ng angkas, yung kanyang tambucho, may heat guard na din para hindi ka mapaso o yung OBR mo. Metal, ayan. Tapos yung kanyang napakalaking tambucho guys. And then, pagdating sa likod, naka-single hydraulic disc brake with ABS pa rin, no? And single pot piston brake caliper. Pagdating naman sa sukat ng gulong dito sa likod, meron siyang sukat na 160 by 60 by 17. Tubeless tire, Dunlop pa rin. At pansin ko lang din guys, merong decals dito na lime green na may nakalagay na 400. Ayan. Sa tail naman, ayan yung tail niya guys. Naka-LED, turn signal is naka-LED pa rin. May ilaw pa rin ang plaka dito, hindi pa rin naman tinanggal. Yung kanyang reflector for added visibility pagkagabi. And dito guys, ayan, may chain cover pa rin. Ayan, foot peg ng angkas. At meron na din siyang built-in tire hugger. So, ito po yung kanyang suspension sa likod guys. Same ng kulay ng kanyang body fairings which is lime green. So, ito po daw yung kanyang pang-adjust dito sa kanyang suspension. So, kung gusto nyo ipa-adjust yung suspension ninyo, pwedeng-pwede naman. Ayan. Tapos, apaka ng driver, yung kanyang cambia, 6-speed, no? Tapos, ito guys, is side stand. Wala na siyang center stand, obviously. Tapos, yung kanyang engine dito. Ayan. So, yan po yung kanyang looks, guys. No? Yun po yung makikita mo sa isang ZX4RR. Again, guys, nandito pa rin yung kanyang passing light or pass light. Adjustable na din po pala yung kanyang mga levers. Ayan, hindi ko siya napansin kanina. Side mirror, pwede mong i-fold kung hindi mo na ginagamit tong motor na to. So, dito naman tayo dumako guys sa kanyang mga features. So, si Kawasaki ZX4RR ay may mga features kagaya ng assist and slipper clutch. So, smooth na lang din yung pagda-downshift mo dito sa motor na to. Economical riding indicator, electronic throttle valves, Kawasaki traction control. So, meaning pag halimbawa idadaan mo to sa mapuputik, mababato, malulumot na lugar, sisikapin niya rear wheel na makahabol sa ikot ni front wheel. In that way, guys, maiiwasan mo yung pag-skid ng gulong na to. So, dagdag safety features na nilagay ni Kawasaki dito kay ZX4RR. Next, quick shifter. Ayan, smooth na lang din yung pag-shift ninyo, no? Kasi nga, naka-quick shifter na siya. Meron din siyang tinatawag na power modes, no? Or FL power. So, meaning kung gusto mo itong motor na to magamit yung kanyang full potential, pwede mong gamitin tong power mode or pwede mong i-low. And of course, hindi tinanggal yung kanyang smartphone connectivity. So, pwede mo siyang i-connect sa phone mo. Diyan mo makikita sa dashboard mo kung may tumawag ba or may nag-message ba. Ayan. So, para sa akin, goods na goods yan. And yung kanyang ABS, anti-lock braking system. So, sisikapan nito, pag halimbawa nasa high speed ka at magsa-sudden brake ka, sisikapin nito na hindi maglalak yung brakes mo, no? Kung magsa-sudden brake ka. And syempre, yung kanyang horizontal backlink rear suspension na adjustable. So, ayan guys, yung kanyang mga features. So, no wonder maraming nagkakagusto dito kay ZX4RR dahil nga pala, kargado na siya ng mga safety
features. ZX4RR, meron siyang updated price guys na, ayan, 499,000 pesos. Ayan, kung bibili nyo ng cash. Ang down payment is 199,600 kung gusto nyo ng hulugan, at monthly for 3 years na 15,136 pesos. So, I think, kung gusto nyo itong motor na to, kung gusto nyo mag-upgrade na galing kayo sa ZX25R at gusto nyo na ng expressway legal, I highly recommend this big bike for you guys. It's because nasa kanya na lahat yung hahanapin mo sa isang big bike, no? At the same time, medyo konti lang yung difference ng price nila ni ZX25R. So again guys, meron kayong bracket mapagpipilian like 12 months, 24 up to 36 months. And siya po ay free registration ng TPL insurance at saka open siya for bank financing. So this big bike guys is available dito sa Kawasaki Cribtago. Ilalagay ko po yung kanilang full address, maging yung kanilang cellphone number sa description box ko sa baba para po makapag-inquire kayo dito sa motor na to. So yun na nga guys, natapos na nga natin ikutan tong si Kawasaki ZX4RR. Ano yung masasabi niyo sa big bike na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider niyong bilhin ngayong 2023? I want to know your thoughts below. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!